Hola from Barcelona! Hindi ko akalain na may papanalo ko na naman ang Filipino-inspired kroketa sa isang contest sa sanalihan ko. Pero bakit daw in-announce ng champion na hindi daw ako umakyat sa stage at bakit ko daw ibinigay ang spotlight sa kaibigan ko? Yan ang naging tanong ng biyenan ko. By the way, sa mga bagong viewers natin dito, ako nga pala si Jeline, isang Pinay nakatira dito sa Barcelona, Spain. Last year, inanalo tayong champion sa kauna-unahang croquet contest sa sinalihan ko dito sa aming municipality. Naalala ko pa na biglaan yung pagsali ko noon. Hindi ako masyadong prepared, wala man lang garnish yung pinanlaban ko pero sinubukan ko pa rin. Dahil naisip ko wala namang mawawala sa atin. At ayun nga, hindi ako makapaniwala na sa lahat-lahat ng sumali, ay ang lasang pinag-croquet pa na ginawa ko ang nanalo. This year, naisipan ko ulit ilaban ang same croquet na nagpapanalo sa atin nung isang taon. Kaya pa rin kayang i-defend ng croquet na ito ang title nating champion. Kaya this time mas pinasarap at mas pinaganda namin siya. Kahapon pa lang inihanda ko na ang ilalaban natin. Andito ako sa shop ng asawa ko at nanggugulo na naman. Kakabukas na lang ng shop namin today from vacation kaya busy-busy lahat ng tao dito na mag-produce sa mga pagkain para mapuno ulit ang produkto ng shop ng asawa ko. Parang back to zero na naman kami nito. Dito nga inadatnan ko ang aking asawang sa shop Jama na gumagawa ng mga base ng cakes na gagamitin niya bukas. Bukod sa breads and pastries ay gumagawa din kami ng mga iba't ibang sausages, ham at Pinoy longganisa na siya magiging main ingredient sa ipapanalo nating kroketa. Pero ang longganisa na gagamitin ko ay pinatuyo kong longganisa gamit ang Spanish curing techniques na tinatawag naming chorizo Filipino. Yan ang naging pangalan niya para mas mabilis na ma-distinguish mga Spanish kung anong klaseng chorizo ang binibenta namin. Andyan ang mukha ko sa packaging dahil yan ang gusto ng asawa ko. Kung may problema pa rin kayo, isa kanya na lang kayo magreklamo. Hindi naman mahirap gumawa ng croquet pero may iba't ibang paraan ng mga Spanish dito. Maraming recipes online kayong pwedeng gayahin pero ganito ko lang ginawa yung sa amin. Gumamit ako ng mantika ng baboy, butter, flour, salt at gatas. Nagtataka nga ako kung bakit di natutuno yung mantika ko dyan. Yung pala ay nakapatay ang kalan. Lagi namang to the rescue itong asawa ko. Kaya hindi talaga tayo mananalo kung hindi dahil sa tulong ni Chef Jama na siyang taga-tikim at taga-bukas ng kalan dahil may pagkasunga ang kanyang asawa. Anyway, pagkamalat ng mantika, ihagis nyo agad ang butter bago pa ito masunog. At pagkatunaw nga, idagdag nyo na agad ang flour. At halu-haluin ng mabilis para hindi dumikit. Magpatulong kayo sa inyong asawa dahil baka masunog ang harina habang ibinubuhos nyo ang milk. Ito lang yung part na mahirap dito dahil medyo thick na yung consistency na parang yema ay mahirap na itong haluin. Ilalagyan na natin ang chorizo Filipino na ginayat namin kanina ng pinong-pino. Yan ang magpapasarap sa kroketa natin. Kung wala naman kayong food processor para mablend ng pinong chorizo Filipino ay itong asawa ko. Dina-demonstrate na dyan na pag-slice ito gamit ang kutsilyo. After maluto, tinagman ko muna kung tama ba ang alat niya. Hindi namin dinamihan ng asin kasi may alat na yung longganisa natin. Tatakpan at itatago natin ng isang araw. Kinabukasan na nandito ulit ako sa tindahan. Manggugulo na naman kasama itong mga anak ko. Saka gustong kumita ng pera nitong dalawa dahil gusto doon nila pumunta sa peryahan ay tinutulungan nila sa shop si Chef Jama. Ito nga pala isa sa paboritong cake ng buso kong si Jana. Brioche bread na may sinunog na krema catalana, whipped cream at almonds. Siya ang tagadila ng sandok after gumawa ng whipped cream ng tatay niya. Anyway, ito na nga huling procedure ng kroketa natin. Tumulong na itong dalawa para madagdagan ng kanilang kita. Binibilog lang namin ang mga kroketa. Ididip sa binit na itlog at babalutan lang natin ng breadcrumbs. Itong breadcrumbs na gamit natin yung mga literal na to yung tinapay galing sa mga tira-tira sa tindahan. Marami kaming ginawang kroketas this year dahil gusto din namin itong i-share sa pamilya at mga kaibigan namin. Nagprito kami na ilan ni Chef Jama para masubukan natin kung okay ba kinabukasan ang lasa niya. Dito nga napagtanto ko na parang may kulang. May tamis, alat at konting anghang na siya pero parang mas mananalo tayo kung may konti siyang asim. Kaya naman after sumaldo nitong mga anak ko, ay kinaladkad ko na sila sa supermarket para bumili ng lime at chives pang garnish natin. Dalawa lang naman yung kailangan ko pero bakit puno na naman daw ang cart ko, sabi ng asawa ko. Ang mahalaga kako ay nakauwi kami ng bahay ng ligtas at hindi kami naabutan ng ulan na may yelo. Medyo nag-alala ako at baka hindi matuloy ang competition tonight dahil sa lakas ng ulan. Pero nung kinagabihan ay huminto naman. Kasabay nga pala ng pa-contest meron ulit silang sopa dakabas o dinner doon sa event kung saan pwede naming enjoy ang gabi na yun na kumakain. Pero ikaw magdadala ng sarili mong pagkain. Yung usapan namin ng mga kaibigan ko ay finger foods na lang ang dalhin. Kanya-kanya kami ng luto. At dahil nga medyo kapos na ako sa oras at nagmamadali na, ay breaded pop pastry na lang, pizzas at salad na naisip kong gawin. Nilagyan ko rin ng chorizo Filipino itong breaded puff pastry ko na may spinach at cream cheese para di masayong mga natira kanina. Sa susunod ko na lang na vlog i-share sa inyong recipe na ito. Pizza naman na ginawa ko para sa mga batang masaselan at salad para sa kaibigan kong vegetarian. At eto na nga nakaligo na ako. Kinakabahan at pipray na sana kung hindi man champion kahit second runner-up lang tayo para matuloy yung plano ko para sa kaibigan ko. Sa sobrang excited nga pala nitong asawa ko ay halos kami ang nauna. Mas okay na din ito kasi na-reserve namin ng lamesa ang grupo namin. At isa-isa na nga nagdatingan ng mga tao. Open na event na ito
ito para sa lahat. Kahit sino ay pwedeng dumalo. Nung in-announce na nga nila na pwede na namin i-present ang mga panlaban namin kroketas, nagmadali na ako. At inilagay na namin ng asawa ko ang final touch sa ating kroketa. Mayonnaise na may konting herbs at lime juice. For garnish naman ay chorizo Filipino beets and chive. Inilagay ko ito sa kaibigan kong si Laya. Gusto kong siya mag-present nito at kung mananalo ay siya rin ang gusto kong umakyat sa stage para kunin ang premyo. Minadali ko na nga si Laya dyan dahil gusto ko maging number 3 ulit sa kroketa. Dahil bukod sa 8 ay 3 ang favorite number ko. Pero wala, meron na agad na una. Kaya number 5 tayo. Number 7 naman itong friend kong humamon sa akin. Asawa siya ni Laya. Lalo nga akong kinabahan kasi mas marami this year ang kalaban natin. Ipinatikim nga niya sa akin dito yung kroketa niya. Shit, mukhang may laban nga siya. Yung sa kanya kroketa na gawa sa risotto na may zucchini, bacon at parmesan cheese sa loob. Ang galing actually ng idea niya. Sana kanin na lang din pala at longganisa ang loob ng ating kroketa. Para madagdagan ang chance ko na mapakit ko sa stage ang kaibigan ko, ibinigay sa akin ng hipag kong omelette na ginawa niya. Kasabot ko kasi siya. Bukod kasi sa croquette contest ay meron ding Spanish omelette contest dito. Ang mga pagkain ito kasi ang one of the most iconic traditional food sa Spain bukod sa paella. At ito na nga pinakihintay ng lahat. Iaanos na nila kung sino-sino ang nanalo. Second runner-up ang kaibigan ko dahil masarap naman talaga at magandang idea yung kroketa niya. Yung first runner-up naman ay hindi ko nakilala. By the way, sana nga po pala ay makita-kita tayo sa First Manila International Music Festival na gagawin sa Lenovo Garage sa Madrid, Spain. Pupunta po ako doon para magbenta ng longganisa. Ilalagay ko na lang po ang details dito kung saan kayo pwede kumuha ng entrance. Salamat po! So bakit nga ba binigay kong spotlight sa kaibigan ko? Gusto kong siyang umakyat sa stage kasi gusto kong maging memorable ang araw ng birthday niya. Siguro napapansin nyo na siya ang kaibigan palagi lumalabas sa mga vlogs ko. Siya ang pinaka-close ko at ang pinaka-masaya sa lahat. Kaya nung umakyat na siya sa stage ay doon na namin siya kinantahan ng happy birthday song. Sigurado akong baka mabatukan ako ng friend ko after nito pero at least naging birthday ito na hindi niya malilimutan dahil kinantahan siya dyan ng buong bayan. Pigil na luha ko sa mga moment na yan dahil naipanalo na naman natin ang chorizo Filipino croquette sa isang village sa Catalonia, Spain. Huwag kayo mag-alala, sa stage sinabi ni Laya kung saan gawa ang kroketa na meron itong pinatuyong longganisa. Sabi ng mga judges kahit di daw niya sabihin ay naaalala nila ang kroketa na nanalo last year. Nakalasang-kalasan ito kaya alam na nila kung saan ito gawa. Sobrang kinilig ako dahil biruin nyo yun, tumatak sa isip nila ang lasang nanalo noong isang taon. Kung nakasubaybay kayo sa mga vlogs ko, si Laya nga palang kaibigan ko na hindi marunong magluto. Sa bahay nila yung asawa niyang palagi nagluluto. Kaya nagulat yung mga ilan nakakakilala sa kanya. Dahil nanalo naman sa omelette ang bruha. First runner-up ang omelette ng hipag ko at siya nga ulit umakyat sa stage. Ang galing magpanggap ni Laya. Walang cash prize dito kung curious kayo. Nanalo kami ng fine dining experiences ng fine dining restaurant. Binigyan namin ang lahat ng premyo namin sa kanya. Tinapos namin ang gabi dito na lumalaban naman sa musical bingo. Kung sakaling may mananalo sa grupo namin, isa kanya din namin ibibigay ang premyo. Dito na natapos ang vlog ko. Gusto nyo bang next year sumali ulit tayo? Kung oo, ibigyan nyo naman ako ng recipe na pwede nating ipanalo. Or wag na lang siguro para iwas issue. O siya hanggang sa susunod. Adios!